Alright, so what is up, Jits? It's me again. It's, I don't know, day 12, day 13, but I haven't been uploading videos. Kasi, nag-start na yung klase ko, guys, and nag-aaral na ako. And everyday umuwi ako, 8:30 ng gabi. So, pagod-pagod na ako kasi pasok ko umaga, tapos uwi ako ng gabi, 8:30. So, I hope you understand where I'm coming from. I still need to trade. I still need to focus on some businesses, and I still need to go to school every day. So, ang pahinga ko lang is weekends. So, last topic, pinag-usapan natin is spreads. Now, ang pag-uusapan naman natin is pips. Okay? Pips. So, tuturuan ko kayo kung paano mag-measure ng pips. Nawala. Bakit nawala? Pips or yung tinatawag na percentage in point. So, pips or percentage in point, ito yung ginagamit pang-measure ng pips or movement ng price. Okay? So, dadagdag natin yan. How you, sorry, still writing. How you measure the movement of the price. So, bakit importante 'to? Guys, kapag hindi kayo marunong mag-measure ng pips or magbilang ng pips, hindi niyo alam kung magkano yung nire-risk niyo, hindi niyo alam kung magkano yung puwede niyong maging profit. So, basta lang kayo nagte-trade ng hindi niyo alam kung magkano yung nire-risk niyo, hindi niyo alam kung magkano yung puwede niyong maging profit, okey? So, pips or percentage point helps you measure the movement of the price. So, ano nga ba yung price? Guys, kung hindi nyo pa alam kung saan nakikita yung price, tutukayin na kayo ng manok, guys. Ayan yung price. Kung nakikita nyo yung number na yan, guys. Kung nakikita nyo yung mga number na yan yung price, okay? So, yung tawag dyan sa numbers dyan sa gilid ng trading view nyo or sa gilid ng MetaTrader 5 nyo is yung price. Mahalaga yan. Dapat alam nyo paano i-measure yung movement ng price. Okay? So, kapag sinabing percentage in point, nagmo-move kayo ng decimals dyan. Ones, tens, hundred, thousands, 1,000s, 10,000s. Okay? Hundred thousands. So, you measure pips by uh ones, tens, hundreds, thousands, 10,000s, 100,000s, okay? So, ganun nyo siya i-measure. Pero bibigyan ko kayo ng example, huwag kayong mag-alala. Kasi for sure hindi nyo naiintindihan yan. So, example, okay? Example lang to, guys. Example. Imagine nyo yung price ng gold is nasa 4,000. 0.00. Sample lang to, lagyan natin. Price is 4,000.00. Now, kapag nagme-measure kayo ng pips, tapos lagay natin pips. Price 4,010.00 equals pips. So, kapag magme-measure kayo ng pips, lagi nyong i-move yung decimal dito sa tabi ng tens. Okay? So, ililipat nyo yan. So, meaning, sana nakikita nyo. So, meaning yarn. So, kailangan nyo siyang ilipat dyan, guys. Okay? Kailangan nyo ilipat yung decimal point dyan. So, now, nalipat nyo na yung decimal point dyan, and yung price ng gold, 4,000, and then nag-move siya into 4,010, ang count ng pips dyan is 100 pips.
Kung naman nag-move siya ng 4,100, 1,000 pips na yon. Okay? Huwag kayong papalito. Nagmumove lang kayo talaga ng decimal, guys. Imagine niyo price ng gold is 4,000.00. Umangat siya ng 4,010.00. Magmumove lang kayo ng decimal papunta dito. Tapos idagdag niyo yung zero doon. So, kung sa price, nag-move siya ng 10, equivalent yung 10 na yon ng 100 pips. Pero kung nag-move lang siya ng 1, let's say 4,001, nag-move lang siya ng 1, that's 10 pips. Okay? This is 20 pips. This is 30 pips. 40 pips. 50 pips. 60 pips. 70 pips. 80 pips. 90 pips. 100 pips. Okay? 110 pips. 120 pips. 130 pips. 140 pips. 150 pips. 160 pips. So, nagmumove lang ka talaga kayo ng decimal. So, ganun lang siya kadali. Ganun lang siya ka-easy. Ganun lang siya kasimple. Okay? Ganun lang mag-measure ng pips or percentage point. Huwag nyo nang pahirapan yung sarili nyo. So, tapos na yung discussion. Ganun lang. Mahirap pa? Hindi. So, kung hindi nyo na-gets, ulitin nyo lang, guys. Okay? So, hindi ko muna tuturo kung paano i-solve or paano yung solving pagdating sa risk to reward ratio kasi may kailangan pa kayong matutunan which is yung lot sizes. So, konektado lahat yan, guys. Tinuro ko na sa inyo yung spreads. Tinuro ko na dito yung pips ngayon sa video na to. Ang next kong ituturo sa inyo is automatically lot sizes. Kasi guys, yung pips and lot sizes connected yan. Pips and lot sizes connected yan. Hindi pwede maghiwalay yan. Kung hindi ka marunong mag-measure ng pips pero maalam ka sa lot sizes, hindi ka pa rin trader. Kung hindi ka marunong sa lot sizes pero alam mong mag-measure ng pips, boom. Hindi ka pa rin trader. Lahat ng trader guys, master na nila yung pag-measure ng pips and pag-compute ng lot sizes. Lahat ng trader, isa yan sa pinaka-basic na kailangan yung malaman. Kasi napaka-importante niyan. Kasi yun yung magsasabi sa inyo kung magkano yung nire-risk nyo, kung magkano yung pwedeng maging profit nyo, kung magkano yung pwedeng matalo nyo. Yun yung magsasabi. Yun yung magde-determine by solving it. If you don't know, kung hindi nyo alam kung paano mag-solve, then hindi nyo alam kung magkano yung nire-risk nyo, hindi nyo alam kung magkano yung pwedeng maging profit nyo. Ganun lang siya kadali. So, na-discuss ko na yung pips, na-discuss ko na yung spreads. Sa next video, okay, sa next video is lot sizes na. So, ganun lang kabilis yung pips, guys. Huwag nyo nang pahirapan yung sarili nyo. Just like what I've said back then, gagawin nating simple yung trading para sa inyo. I will make trading simple. Simple. Pinakasimple. Sa kaya kong paraan, guys. Sa kaya kong paraan. Susubukan kong igawing simple yung trading para sa inyo. Para mas madali nyong maintindihan. Para mas matutunan nyo. Para mas maging magaling kayo sa pagte-trade. Okay? And mas maging profitable kayo pagdating sa trading. So, I hope yung mga nanood nung day 1, which is introduction, is nanonood pa rin hanggang ngayon. Guys, consistency will show your results, okay? So, if pangit yung results nyo, then that means you lack discipline, you lack consistency. Ganun lang yun. Maging totoo kayo sa sarili nyo. Araw-araw ko sasabihin yan. Huwag kayong magsisinungaling sa sarili nyo and maging totoo kayo sa sarili nyo. Kasi lahat ng pinuput in nyo na actions, okay, yun yung mga results na makukuha nyo. So meaning, never nyong madadaya yung results nyo. Yung results nyo yung magsasabi kung gaano kayo kadisiplinado, kung gaano kayo ka-consistent sa ginagawa nyo. And if pangit yung results nyo, then that means you lack discipline, you lack consistency. Ganun lang siya kadali, guys. Very logic lang yung buhay.
So, wag niyo ng pahirapan. Just like trading. Trading is very logic, very simple. So, maybe sa inyo, hindi niyo pa masyadong naiintindihan kasi as in, baguhan pa lang kayo. But in the long run, I'm sure maintindihan niyo na and mas magiging madali para sa inyo, especially if master niyo na yung basics and naiintindihan niyo yung basics. So, yun lang guys, kailangan ko ng magpahinga kasi kakauwi ko lang galing school and pagod na ako. Nabasa rin ako ng ulan, so kailangan ko ng maligo kasi if hindi ako maliligo, for sure magkakasakit ako. So, yun lang guys para sa video na 'to. Thank you so much guys and peace out.